palapit na po ng palapit si kamalasan sa kampo ng mga bangag. Sa ngayon, si kamalasan lang muna. Tsaka na po si Boy Kalawit. Kita nyo, ano na nangyari ngayon, mga kababayan? Galit-galit na sila. Nilaglag na sila nung isa. Susunod niyan, mga kababayan, paunahan yan, maglabasan ng baho. Pero sa palagay ko, ang unang kakanta, mga kababayan, etong si Tambaloslos. Mag-isa na lang siya ngayon eh. Wala na siyang kakampi ngayon. Yung ibang congressman nga na dating nasa Lakas NUCD, nagsipagpulasan na eh. Si Saldico, wala na rin, mga kababayan. Hindi natin alam, baka may contact itong dalawang ito. Si Marcos, syempre, marami pa siyang kakampi. Kanya lahat ngayon. Kanya din ang kapangyarihan, mga kababayan. Pero, bandang huli, maglalaglagan din yan. Kaya ang malas ho nila, mga kababayan, darating at darating po si kamalasan sa kampo nila. Tandaan niyo po yan. Hindi lamang po yan ang kamalasan na darating sa kanila. Ngayon talagang, nako, halos hawakan na po sila ng liig sa liig ng Korte Suprema. O ito ho ang balita, mga kababayan. Noong isang linggo lang, nangyari yung press conference ng UPI na nagsasabing maghahain di umano sila ng writ of mandamus sa Korte Suprema para ang mismong Korte Suprema na ang mag-oobliga o mag-atas sa presidente na magpa-herpolical test siya at ilabas ang kanyang medical bulletin. O eto na, mga kababayan, ginalaw na po ng Korte Suprema ang baso paunti-unti pa lang. Pautay-utay pa lang po. Para ito paano gumanda o paganda ng paganda ang eksenang mapapanood po natin sa mga mangyayari, sa mga susunod na linggo. Tandaan nyo po yan. Ito ang sabi mismo ng Korte Suprema. Sa sesyon nito, ngayong araw, Abril 22, mga kababayan, 2026, inaksyonan ng Korte Suprema ang GR number E-05860, Pantalyon D, Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan Siranya at Raimundo L. Junia laban kina Ferdinand R. Marcos Jr. at Ralph G. Recto sa kanyang kapasidad bilang Acting Executive Secretary. Inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent, mga kababayan, itong si Bongbong Marcos at si Ralph Recto, na magsumite ng kanilang komento sa petisyon para sa writ of mandamus na inihain nina Alvarez at ng kanyang mga kapwa petitioner. Ang writ of mandamus po, mga kababayan, na inihain ng grupong UPI noong nakaraang linggo, yun po ang gagalaw. Susundin po yun ng Korte Suprema na uutusan nila si Marcos tungkol nga sa kanyang herpolical, kanyang kalusugan. Mga kababayan, para mas madali po nating maintindihan, kasi mga writ of mandamus na yan, mga salitaang pang-abogado, hindi man po tayo abogado. Pero na-research po natin, matatalino naman po kayo. Alam naman po namin yan, alam niyo rin po yan. Ito pa, layunin ng petisyon na magpalabas ang Korte Suprema, ito na po, ng writ of mandamus na inaatasan ang Pangulo na sumailalim
sa physical at mental na pagsusuri, kabilang ang hair follicle na kababayan. Ayan na, kabilang po ang hair follicle, ang kanyang medical bulletin. Kasi nga nung mga nakaraang linggo, napabalita na napakalala na di umano na kanyang sakit. Nasa maximum level na di umano ayon sa kanyang USEC ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na kumakain. Sila po mismo may sabi yan, ha. Hindi po tayo, hindi po gawa-gawa natin. Sila ho mismo ang may sabi. Ang payat-payat na ng presidente kasi hindi kumakain. Putang ina. Naging araw ng kagitingan, biglang tumaba. Yawa. Kaya ayan, writ of andamos po ang katapat niyan, mga kababayan. Hair follicle. At kanyang utak, kung meron pa ba siyang kapasidad na mamuno, kung meron pa, maayos pa ba ang kanyang mentalidad, kaya niya pa ba tayong pamunuan? Ayan, naku po. Matindi na ito. Talagang sa susunod na linggo nito, pag hindi sila tumugon, nako, hindi natin alam kung ano magiging hatol po ng Korte Suprema. Hinihiling din ng petisyon na atasan ang Pangulo na isiwalat at ilathala ang medical report na naglalaman ng mga resulta ng nasabing pagsusuri, kabilang ang medical at clinical na kumpirmasyon ng kanyang physical at mental na kakayahan para gampanan ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo. Ayan, mga kababayan. Di po ba? Mentalidad, kung kaya pa ba niya tayong pamunuan? Kaya niya pa bang gampanan ang kanyang pagiging presidente? Di po ba? At kanyang bisyo, may bisyo ba siya? Kasi sinabi ng ate niya, ayan, nadamay tuloy. Adik ka pala, sige. Kasama na to sa writ of mandamos. Di po ba, mga kababayan? Yari, talagang gigipitin na ho sila. Ngayon, pag hindi niya po ito sinunod, mga kababayan, ay hindi ho maaari. Kataas-taas ang hukuman na po ang magmamando sa kanya. Sa kanya na lang, wag na lang si Ralph Recto. Wala namang kwenta yan eh. Wala namang Ralph Recto kung walang Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos na lang tayo. Diba? Ngayon, pag hindi niya sinunod ang Korte Suprema, papipilitan po ang Korte Suprema na gumawa ng mas mabigat na aksyon. Mas mabigat na aksyon na yun ang magiging dahilan para lumayas na lang siya. Kaysa sundin niya ito, mga kababayan. Ganun din naman ang kinalabasan. Kung sundin niya ito nga nasa petisyon ng mga petitioner, which is itong writ of mandamos para sa kanyang hair follicle, mga kababayan, sa kanyang medical bulletin, at sa kanyang utak, kung matinong tao pa ba siya, palagay ko, ang dalawa rito magiging positive po, mga kababayan. And tatlo na yan lang, ha? Yung dalawa po rito magiging positive, mga palagay ko lang, mga kababayan. Baka kayo nga sabihin nyo pa, tatlo positive. Ako dalawa lang, maawa tayo ng kaunti. Tao man din yan. Di ba? So, anong gagawin niya? Ganun din naman. Positive din naman. Layas na lang tayo, putang ina. Wala tayong paglalagyan na. Sumunod at hindi. Wala. Sumunod siya. Positive siya. Hindi siya sumunod. May mas panibagong, baka kasuhan sila ng Korte Suprema o ano kaya magiging desisyon ng Korte Suprema. Di natin alam. Kasi hindi man tayo abogado. O di po ba, mga kababayan? Sigurado. Meron talagang kasunod na aksyon yan kapag hindi niya po ito tinugunan. Paano na? Dalawa lang pamimilian niya. Sumunod o lumayas. Pag sumunod siya, ganun din. Laglag din siya, mga kababayan. Layas na lang siya.
At least, hindi mapapatunayan ng Pilipino na gumagamit talaga siya ng pulburon. Sinabi lang ng kanyang ate, pwedeng chismis, pwedeng totoo. O, kasi wala naman pinapakita. Si Aimee na, ito picture, may hit-hit siya. Ito picture, bangag na bangag siya. Wala naman ganun. Kwento lang naman yun eh. Pag sinunod niya, yung drug addict nga. Hindi ba, mga kababayan? Ganun lang yun. Kasimple. So, anong gagawin? Ala, layas. Ngayon na, gawin mo na. Nauumay na kami. Naiinis na kami. Dinadaan na lang namin sa tawa. Di po ba, mga kababayan? O, ito pa. Dagdag ko po, mga kababayan, na karapat-dapat na nga talaga na sundin ng Korte Suprema etong writ of mandamus na inihain ng grupong UPI. Bakit? Sinabi po ni Marcos na nahuli na di umano si Saldico sa Prague o sa Czech Republic. Diba? Nahuli na. Ang yabang-yabang. Kala mo naman, otoridad ng Pilipinas na nakahuli. Hindi naman. Kung totoong nahuli. Hindi naman. Mga Czech authorities naman. Kayabang-yabang. At inulit-ulit niya. Diniin niya talaga, nahuli nga. Ang kulit yun naman eh. Ilang beses niya sinabi, nahuli nga. Talagang sinisiksik niya sa isipan natin nga huli. Pero ito ngayon, ano sabi dito mga kababayan? Ito na lang po, ang pakinggan natin. Wag na lang yung Czech Republic, bagamat naglabas na po ng pahayag ang Czech Ministry of Justice na wala sila natatanggap na impormasyon tungkol kay Saldico. Klaro-klaro to. Ayan DOJ. Kinumpirmang wala sa kustodiya ng Czech authorities si Saldico. Paano ngayon yan? DOJ na daw ang may sabi. Ang sabi po, dito sa binasa ko, yan po ang mga kumakalat ngayon. DOJ pa mismo ang may sabi. Paano ngayon si Marco? Fake news ka pala, sir eh. Sino may sabi sa UPL? Ayan, sabi daw ng DOJ. Yan daw ang sabi ng DOJ. Kinumpirma pa nga nila eh. Wala daw sa kustodiya ng Czech ang nakatakas na dating congressman. Ayan. Nabubuyoy na, parang tayo si Bangag.